Naghihimutok ang kalooban ni Rod habang pinagmamasdan ng may di kalayuan si Danica habang nakasandal to sa balikat ni Alejandro. Bakit kung ituring ito nito'y parang isang tunay na asawa, samantalang napilit lang naman itong pakasal sa lalaking yon dahil sa ama nito. At ngayong wala na ang daddy nito, siguro naman mapipilit na niya si Danica na hiwalayan ng lalaking iyon. Marami nagsisidatingan sa mga panauhin para makiramay. Abala sina Dayan, Brittany at Baldo sa pag-estima sa mga iyon. Hindi siya kumikibo sa kanyang kinaupuan. Kung ano-ano ang tumatakbo sa isipan niya. Masama ang loob niya dahil simula nang dumating ang lalaking yon sa buhay ni Danica para na itsapera siya ng dalaga. Mahal talaga niya si Danica at sa kanyang palagay, siya higit na karapat-dapat sa pag-ibig nito. Maging kaawa-awa lamang si Danica sa lalaking yon, lalo pat alam niyang di naman to seryoso kay Danica. Samantalang siya'y tunay na nagmamahal dito. Kaya nga ang sakit-sakit para sa kanya na mas pinahalagaan to ngayon ni Danica kaysa sa kanya. Unti-unti nararamdaman niyang naagaw na ni Alejandro na yon sa kanya sa Danica, pero hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang tuluyang makuha ni Alejandro si Danica sa kanya. Maghalo ng balat sa tinalupan. Danica's POV. Alicia, konting panahon na lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Ngatong patay na ang daddy ni Danica, siguro naman papayagan na ako ni Papa mag-file ng annulment. Napahinto sa pagkakpang si Danica na marinig ang mga salitang yon mula kay Alejandro habang kausap nito si Alicia sa telepono. Pakiramdam niya may kung anong matalas na bagay ang gumuhit sa kanyang dibdib habang iniisip ang ibig sabihin ng mga yon. God, ngayon ko lang naisip to. Hindi ko nga pala tunay na asawa si Alejandro sa totoong kahulugan ng salitang asawa at anytime, maaari na ako nitong iwan dahil may totoo naman tong minamahal. Naparanok siya. Sumasakay ba't ang bibig niya sa mga iniisip ng sandaling iyon? Ngayon ko higit na kailangan si Alejandro. Ramdam niya ang pangilid ng kanyang mga luha. Para siyang kinakapos sa paghinga na hindi niya maintindihan. Nasanay na ako nandito siya at parang di ko kakayanin na may halaga na namang taang mawawala sa buhay ko. Mahalaga, bigla siyang natigilan. Ayaw man niyang aminin pero alam niyang naging bahagi na to ng buhay niya. At ayaw man niya hindi may pagkakailang may nararamdaman na siya para dito. Saan ba tayo pupunta? Sa bahay. Tuturuan kitang mag-swimming. Nakangising sabi ni Alejandro sa kanya. Ayoko. Gusto mo mag-shopping? Umiling siya. Napabuntong hininga ito. Alam niya ginagawa ni Alejandro ang lahat para kahit paano maibsan ang lungkot na nararamdaman niya sa pagkawalan ng kanyang daddy at na-appreciate niyang lahat ng ginagawa nito. Pero iniiwasan niya ito dahil alam niyang hindi magtatagal, mawawalay na rin to sa kanya. Ngayon pa lang kailangan na niyang sanayin ang sarili niya. Danica, I just want to see you happy. Hindi mo na mababalik ang buhay ng daddy mo. Pero buhay ka pa't malakas kaya please Danica. Napatitig siya dito. Alejandro, alam mo ba kung bakit ayoko mag-alaga ng kahit anong pet dito sa bahay? Sumilay ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Kasi nung bata pa ako, naregaloan ako ni daddy ng puppy, pero namatay siya at umiyak ako ng umiyak. Simula noon ayoko na mag-alaga ng kahit anong pet kasi ang sakit-sakit kapag nawala. Bakit sinasabi mo sa akin yan? Nagtatakang tanong ni Alejandro sa kanya. Kasi ganun ang nararamdaman ko kapag naghiwalay na tayo. At ikinukumpara mo ako sa aso mo? Singhal ni Alejandro sa kanya at saka nailing na umalis. Pumapatak ang luha niya habang sinusundan to ng tingin. Alejandro's POV. At kinumpara pa ako sa namatay niyang aso? Nagmamaktol ang kalooban ni Alejandro habang nagbababad sa shower. Weird talaga ang tumatakbo sa utak ng babaeng yon. Etong gwapo kong to, ikukumpara pa ako sa naging aso nito? Nabubugnot and yet, naaawa siyang makita si Danica na ang lungkot-lungkot. Gusto niya itong makitang masaya kaya nga ang lahat ng gagawin niya ay sa bahay na siya ang gumagawa ngayon. Ma-please lamang niya ito, pero bakit parang di naman to na-appreciate ang ginagawa niya? Ano ba ang kailangan niyang gawin para makita niya itong muling masaya, kagaya ng dati? Namimiss na niya ang mga halakhak nito. Namimiss na niya mga pag-aasaran nila at ang walang kwentang palitan ng mga kuro-kuro. Danica's POV. Isang buwan nang mamatay ang daddy niya, ngunit pakiramdam ni Danica, kahapon lang kakwentuhan pa niyang ama. Naiyak na naman siya na maalala ito. Kinuha niya ang susi ng kwarto at sinilip ang loob niyon. Napagulol siya na makita ang mga larawan nilang dalawa sa mga picture frames na nakapatong sa side table nito. Dinampot niyang larawang kuha noong graduate siya ng college. Niyakap niya pa iyon habang iyak ng iyak.
I miss you so much, Daddy. Mahinang usal niya. Danica, nilingon niya si Alejandro. Mabilis niyang pinahid ang kanyang mga luha. Ngayong wala na si Daddy, binigyan na kita ng kalayaang magdesisyon. Wala nang dahilan para magsama pa tayo, not unless hindi pa rin ibibigay sa'yo ng papa mo ang mana niyong magkapatid. May pait sa tonong sabi niya dito. Habang binibitawan niya ang mga katagang iyon, parang binibiyak ang dibdib niya. God, ang sakit. Ang sakit-sakit. Dahil mahal ko na siya, hindi ko sinasadya. Hindi ko ginustong umibig ako sa kanya pero hindi ko mapigilan ang damdamin kong ito. Kakausapin ko si Papa tungkol sa bagay na yan. Mahinang sagot ni Alejandro sa kanya. I'm sure atat-atat ka na mag-file ng annulment para maging malaya ka na. Nakangising tanong nito sa kanya. Hindi siya umimik. Hindi ba ikaw tong atat-atat mag-file ng annulment para maging malaya kayo ng Alicia na yon? Siguradong tuwang-tuwa si Rod kapag nagkahiwalay na tayo. Bahagya pa itong natawa. I am sure, naghihintay lang yon para makapag-propose sa'yo. Tahimik lang siya, o baka si Mr. J. Ayaan mo kung sino man sa kanilang makatuluyan mo, ikaw ang una kong sasabihan. Aniya dito. Dapat lang, kahit naman paano may pinagsamahan tayo, hindi ba? Tinignan lang niya si Alejandro na parang sinasabing, really? Alejandro's POV. Talagang gustong-gusto na niyang mag-file ng annulment, siguro atat na makasama ang Rod or Mr. J na yon. Masama ang mukhang lumabas ng bahay si Alejandro. Di niya alam kung bakit iniisip pa lamang niyang maghihiwalay na sila ay para na siyang nasasaktan. Siguro dahil nasanay siyang palagi niya itong nakikita. Siguro dahil kahit papano napatawa siya nito. May mga bagay na napaparamdam sa kanya na hindi niya naramdaman kapag si Alicia ang kasama niya. At aaminin niya, masaya siya kapag kasama niya si Danica. Kaya iniisip pa lamang niya maghihiwalay sila para na siyang dinadaganan ng mabigat na bagay sa kanyang balikat. May bahagi sa dibdib niya ang tila tumututol sa ideyang makipaghiwalay siya kay Danica. Ngunit alam niyang hindi tama kung patuloy pa siyang makikisama dito, lalo ba't pinipigilan niyang kalayaan itong maging maligaya sa tunay nitong minamahal. Ngayayamot siya. Di niya alam kung kanino ba talaga siya naiinis, sa kanyang sarili, kay Danica o sa kanyang papa. Pinuntahan niya si Dan at niyaya to ng inuman. Don't tell me you're falling in love with her. Tanong ni Dan sa kanya na ikwento niya dito ang inis na nararamdaman. Napagalpak siya ng tawa. No way, she's not my type. Sabi niyang bahagya pang napaismid. Gusto ko siyang makilala. Let me be your judge. Alam ko ang type mo sa mga babae. Mas marunong ka pa sa akin eh. Hindi ko nga siya type. Naiinis lang ako kasi atat na atat siyang mag-file ng annulment na hindi pa nga nakakapag 40 days na mamamatay ang daddy niya. Nakasimangot na kwento niya sa kaibigan. Baka hirap na siyang pakisamahan ng ugali mo. Pabirong sabi ni Dan sa kanya. Napaismid lamang siya. Paulit-ulit mong sinasabing hindi mo siya type and yet sa nakikita ko sa'yo, parang hirap kang bitiwan siya. Komento ni Dan sa kanya. Siguro dahil masaya siyang kasama. Actually, nakakalimutan kong oras kapag kasama ko siya. Patay kang bata ka. Bakit? Nakakalimutan mong oras kapag kasama mo siya? Naku Alejandro, patay kang bata ka. In love ka nga sa Danica na yan. Sabi ni Dan sa kanya. Sandali siyang natigilan at napailing. No, imposible. Mahal ko si Alicia. Ang totoo na aaliw lang ako sa babaeng yun. Ibang-iba kasi siya sa mga babaeng nakikilala ko. Palibhasa iba ang kultura ng mga babae dito sa Pinas kaysa mga babaeng lumaki sa Amerika. But other than that, wala na. At pwede ba wag mong ipilit sa akin ang ideya mong yan dahil mas kilala ko ng sarili ko? Sigurado ako sa sarili ko. Mariing sabi niya sa kaibigan. And yet may tanong sa kaibuturan ng puso niya na ayaw niyang sagutin. Peste? Muli siya nagbukas ng beer at dire-diretso. Nilagok iyon. Ayaw na niyang isipin pa kung ano man tong gumugulo sa kanya ngayon. Muli siyang lumagok ng isang beer. Ayaw na niyang isipin pa ano man tong gumugulo sa kanya ngayon. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Si Adam ang tumatawag sa kanya. Hello? Alejandro, nasan ka? Pinapatawag tayong lahat ni Papa kasama ni Danica. Sabi nito sa kanya. Bakit daw? May importante raw siyang i-anunsyo. Napakamot siya sa buhok. Ano na naman kayang drama ito ng ama? Gusto niya kumpleto tayong lahat mamayang gabi. Okay. Tipid na sagot na lang niya at saka binabaan na to ng telepono at tinawagan si Danica. Hello? Dirigyang sabi ni Danica. Susunduin kita mga 6 p.m. Pinapatawag tayo ni Papa. I guess mainam na rin yun para makausap natin siya tungkol sa plano nating paghihiwalay. Danica's POV.
Parang may bumara sa lalamunan ni Danica pagkarinig sa tinurang iyon ni Alejandro. God, parang di niya kayang isipin na pagkatapos sa ilang buwan nilang pagkasama ay maghihiwalay na nga sila. Mas lalong di niya napaniwalaan na sa loob ng panahong yon, natutuhan niyang mahalin si Alejandro. Kahit kung tutuusin, mas marami ang pangit na katangian nito kaysa mga dahilan kung ba't niya ito matututunang mahalin. Siya nga yata ang bulag sa pag-ibig. Ramdam niya ang pagpatak ng kanyang luha. Okay, ihintayin kita dito. May pait sa labing sabi niya at saka mabilis sa pinindot ang end button ng telepono. Iyak siya ng iyak na naupo sa gilid ng kama. Ganitong nararamdaman niya na makita niyang daddy niya na wala ng buhay. Ganitong ang sakit na idinudulot sa kanya na sinabi ni Alejandro na maghihiwalay na sila. Parang hinahalukay ang sikmura niya. Parang may matalas sa bagay na nakabaon sa puso niya. At habang tinatanggal niya iyon, mas lalo niyang nararamdaman ang hapdi. God, bakit po ba lahat ng mahalaga sa buhay ko binabawi ninyo? Hindi siya sanay na wala ito. Tiyak na panibagong adjustment na naman niya kapag tuloy na silang nagkahiwalay ni Alejandro. Alejandro's POV. Wala silang imikan sa loob ng kotse ni Danica habang binabagtas ang daan patungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Naintriga siya kung ano man ang iaanunsyo ng kanyang papa. Gayun din sa kanyang magiging reaksyon kapag sinabi niya dito ang planong pagpa-file ng annulment. Di niya alam kung magagalit pa ang papa niya sa kanya, ngunit alam niya gustong-gusto na ni Danicang makipaghiwalay sa kanya at ibibigay niya ang kalayaang hinihingi nito. Ano kaya ang unang-una nitong gagawin pagkatapos sila maghiwalay? Siya kaya, ano bang unang-una niyang gagawin pagkatapos siyang maghiwalay? Hindi niya alam but definitely, tiyak, hindi siya matutuwa. Iniisip pa nga lang niya iyon ay para nang nalulungkot na siya. Nilingon niya si Danica. Huminga siya ng malalim. Nasanay siyang kasama ito sa bahay. Nasanay rin siyang naririnig ang boses nito. God, parang ang lungkot-lungkot ng buhay kapag nawala ito. Napatiimbagang siya. Parang di niya kayang makita itong may ibang lalaking kasama. Sa kabilang banda, it's about time na malaman niyo na ang buong katotohanan para matigil ng intriga ninyo sa isa't isa. Sabi ni Alfredo sa mga anak na magkaharap-harap sila. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Luisa, ngunit nag-usap sila kagabi at pinaliwanag na niya kung bakit kailangan niyang gawin to. Alam niya masakit ang katotohanan, ngunit kung di niya ito sasabihin ngayon, kailan pa? Besides, deserve ng kanyang mga anak na malaman kung ano ang totoo. Matagal ding panahong naging masama siya sa paningin ng kanyang mga anak. Nanahimik lang siya para protektahan ng mga mahal niya sa buhay. But this time, hindi na siya mananahimik. Natahimik ang lahat at matamang nakatiting. Para siyang biglang nasamid nang mapatingin kina Adam at Alejandro. Hindi niya alam kung paano matatanggap ng mga ito ang kanyang sasabihin. Alejandro, Adam, mahal ko kayong parang isang tunay na anak. Anong ibig niyong sabihin pa? Ano ba to, joke? Mapaklang tanong ni Alejandro sa kanya. Ano na naman ba tong naiisip ninyo pa?